Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Kamusta po ang inyong bakasyon? Kamusta po ang Holy Week? Sana po wag lang po puro saya at puro pagpasarap ang ating ginawa. Dapat magtika-tika rin po tayo at gunitain naman natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, porke holidays naman po at saka Holy Week pa, meron po tayong papanoorin na isang video na kumakalat ngayon. Ito po ay galing sa isang Waldy Carbonell. At nung hinanap ko kung sino itong Waldy Carbonell, siya po ay kawal ng demokrasya. Yun po ang nakalagay sa kanyang YouTube channel. Kaya ako naman po gustong i-share sa inyo to dahil yung pong kanyang video ay tumatalakay kanila former President Rodrigo Duterte, kay VP Sara Duterte, kay President Bongbong Marcos, at kay former Vice President Leni Robredo. Gusto ko pong i-share sa inyo at kayo na ang humusga, kayo na ang mag-isip, alin po ba sa mga sinasabi ni Mr. Carbonell ang may katotohanan at alin dito ang mga kasinungalingan. Although meron po siyang inilahad na may pinaplano daw na kudeta si former President Rodrigo Duterte laban po sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Kung paano niya po nalaman yan, hindi naman po niya binanggit. Doon po sa video niya, talagang pinaggigiitan niya na traidor si former President Rodrigo Duterte. Kaya hindi rin dapat pagkatiwalaan si VP Sara dahil anak siya ng traidor. Si President Bongbong Marcos naman daw ay illegitimate na presidente, meaning siya daw ay impostor at isang peking halal ng bayan. So sinasabi niya, ang totoong nanalo daw nung nakaraang eleksyon ay si Leni Robredo. Although sabi niya, hindi naman daw kasi ipinaglaban ni Leni Robredo ang kanyang pagkapanalo at wala daw paninindigan ang totoong nanalo nung eleksyon nung 2022. So pakinggan po natin at kayo na ang mag-list down alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Let's all watch this. Wikang Pilipino, traidor ka-traidoran. At yan po ay walang kapatawaran sa larangan ng politika at larangan po ng liderato at soberenya ng isang bansa. Kaya po pinapangalanan natin si Duterte na isang napalaking traidor na kung sino man hanggang ngayon ang nagtatanggol kay Duterte ay traidor din sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang pinagtatanggol ninyo isang taong nagtatanggol sa sumasakop sa atin sa China. At ito naman si Marcos, dapat po magpakita ito ng paninindigan. Hindi na yun nababalitaan natin sa mainstream media. Philippine Navy urges the presidency to make a stand, a strong stand against China. Sa wikang Tagalog, ang Philippine Navy, liderato ng Philippine Navy, ay inudyukan si Marcos na magkaroon ng matibay na paninindigan laban sa pananakop ng China. Hindi na kinakailangan yung mga ganyang pag-udyok sapagkat kayong lahat ng military ay under ng Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines. At dapat susunod lamang kayo. Ngayon, pag ayaw ninyo yung kanilang palakad, tama nga yung kudita. Pero itong kudita na pinaplano ni Duterte ay mali. Kudita ng katraidoran sapagkat si Duterte ang pinakamalaking traidor sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan, lahat na magtatanggol kay Duterte ay mga traidor na Pilipino na mayahambing po natin ng panahon ng Hapon sa sinasabi po nilang makapili, kumakampi sa Hapon at nagtuturo ng mga Pilipino upang ito ay gawing kaaway o mabayoneta ng mga sundalong Hapones. Ngayon mga kaibigan, tayo ay para pong isinusulong naman na bombahin na lamang ng kanyon ng mga inchik sapagkat itong mga makabagong makapili na nagtatanggol kay Duterte, nagtatanggol sa inchik, therefore kumakampi sa kalaban ng Pilipinas at ang kalaban po ng Pilipinas ngayon walang iba kundi ang People's Republic of Communist China. Hindi po tayo dapat magalit sa China dahil sila'y komunista.
Magalit po tayo sa China sapagkat sinasakop nila ang ating karagatan, pinagbabawalan ng ating mangingisda na mangisda sa ating sariling karagatan, nagtatayo sila ng mga military bases sa ating sariling mga lupain, at ang ating mga governor, pareho nitong si Governor Ebdani at itong dating secretary ng DNR na si Mato, ay tumutulong pa sa reclamation project ng military ng China sa kanilang pagbibigay ng permiso upang sakupin ang ating po mga isla sa Pilipinas. Mga kaibigan, atin po ngayon ibinubulga sa inyo at hinilig natin na tayo po ay manindigan laban po sa kudita ni Duterte sapagkat bagamat illegitimate o hindi po lehitimo ang impostor at peke na presidency ni Bongbong Marcos, ayaw naman po natin na ang ipapalit naman ay si Sara Confidential Funds alias Maharlika Fund Duterte. Hindi po natin maiwawasto ang isang kamalian sa pamamagitan ng isang mas malaki pang kamalian. Kamalian na magluklok ulit tayo ng isang Duterte na hari ng katraydoran sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos, mga kaibigan, ay diskwalipikado. At ating pong Supreme Court, hindi naman po sinabing mali ang diskwalifikasyon, kundi hindi po nila inintindi, hindi binigyan ng daan lahat ng petisyon laban sa pandaraya, therefore, laban sa diskwalifikasyon, hindi rin kikilos ang Supreme Court of the Philippines. Kung tayo po ay mag-people power po tayo sa tamang kadahilanan. Ang tamang kadahilanan ay ang tunay na nanalong Pangulo ay hindi si Sara, hindi si Bongbong, kundi si Leni Robredo. Ang problema naman natin kay Leni Robredo ay hindi siya nagpapakita ng liderato, hindi nagpapakita ng paninindigan laban sa malawakang pandaraya sa mga halal na mga Pilipino. Yan po ang kakulangan. Saan po tayo pupulutin ito? Tatlong nagbabangayan ng mga leader, wala kang pagpipilian. Hindi pwede si Sara Duterte sapagkat anak siya ng pinakatraidor na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pwede si Marcos sapagkat siya ay diskwalipikado, siya ay nandaya sa pagbabayad ng buwis at therefore hindi siya kwalipikado tumakbo bilang kandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. At si Leni Robredo naman, nagpakita ng kanyang laban ay hanggang halalan lamang. Hindi para sa demokrasya, katotohanan, katarungan at soberenya ng ating bansa. Sapagkat pag yan ang pinaglaban ni Duterte ni Leni Robredo, dapat nangunguna siya ngayon laban sa pandaraya ng COMELEC, laban sa panggigipit ng Supreme Court, laban po sa mga halal na Pilipino na dinaya ng harapan, walang magawa sapagkat walang leader. Ang Pilipino parati naghihintay ng leader. Huwag na po tayo maghihintay ng leader. Tayo na mismo, bawat isa sa atin, maging leader para sa katotohanan, sa katarungan at soberenya ng ating bansa. Manindigan ka, Pilipino. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. So ayan, napakinggan po natin ang sinabi ni Mr. Waldy Carbonell. Meron kayang katotohanan na mag-i-stage ng kudeta itong grupo ni former President Rodrigo Duterte? Totoo bang impostor at illegitimate ang pagkakapanalo ni President Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon? At naniniwala ba kayo na si Leni Robredo ang totoong nanalo nung 2022 presidential election? Well, ang masasabi ko lang, kung impostor at illegitimate si President Bongbong Marcos,
bakit hanggang ngayon siya pa rin ang nakaupo? Wala daw paninindigan si Leni Robredo dahil kahit na yung kampo ni former Vice President Leni Robredo ay wala pong nakitang dayaan. At kung traidor nga ba talaga si former President Rodrigo Duterte at meron ba siyang kakayahan para mag-stage ng kudeta laban kay President Bongbong Marcos, kayo na po ang humusga. What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina, peace.